Hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung bangkay. Hinold up at pitay ang isang TNVS driver ng 3 pasaherong kanyang pinikap mula sa Parañaque. Dinig sa dashcam ang karumal-dumal na sinapit ng driver na di pa rin nahahanap ang mga labi. Ay, walang password. Pinatagit yung puso. Hindi ko makuha. Tuluyan nyo na. Kapatid ka na namin. Tatlo lang po kayong nag-uusap? Nung may sinasabi po na tutuluyan na, sakin na, meron po bang kayong iba pang kausap? Masakit, sir. Kasi hindi niya deserve mangyari sa kanya yun, sir. Yung dinanas niya dun sa mga taong walang awa po. Pata siya lumaban sa buhay, hindi siya nanluloko ng tao. Kinuha pa namin yung suspect sa Cavite. Good evening, ladies and gentlemen and friends from the media. Here we are in the city government. I would like to present to you the suspect in an incident. Yung biktimang si Mr. Raymond Cabrera na isang TNVS, and we've watched Sian Ambrosius report. Yung sa itang biktima ay isang TNVS driver. Now, through I don't know what happened to them. You can ask them later on. But they opted to. Mas minabuti nila na sumuko na sa alagad ng batas. No? And I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation. No? Through the leadership of Director General Jimmy Santiago. Ang mga pangalan na suspect na nandito ay si John Kevin de Ocampo. Kevin? Okay. 33 years old. Justin De La Poo, 30 years old. And 24 years old Jean Armin De Ocampo, magkapatid. Sila lahat ay taga-Tondo. At through the effort of Councilor Awisia, a councilor from 2nd District, ito yung humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, nandito sila kanina, at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga suspect ay nandito rin. At kinausap ko sila kanina. Now, I'm happy that the case is, na-resolve ba. Nakikiramay kami. Ako, personally, 10 ng aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami maging tulay man lamang na makapagbigay ng hustisya sa pamilya ng biktima. And we will let the National Bureau of Investigation conduct susunod na gawain. At kausap ko na rin nga si Director General ng NBI, si Jason Chapo, at magpapadala na siya ng operatives dito sa City Hall ngayon para mai-surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, that we can say, at least, I hope the family will makuha nila ang hustisya, and at least naman ako'y panatag din para sa pamilya ng mga suspect na walang untoward incident na posibleng mangyari
in the course of apprehension, and this will be, I think, the best lesson for each and everyone, to those who are watching. Kung kayo'y nagkamali, maaari kayong sumuko, maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay o para makapaghatid ng justisya, gagawin namin. For now, we leave it to the National Bureau of Investigation to process them. So again, pasensya na kayo. Mag-alas 9 na ng gabi. Naistorbo namin kayo. Now, we are ready to answer questions, and if you are willing to ask them, I think they're willing naman to answer that. Kasi nagkusang loob naman. Yes, ma'am. Good evening po, your training status from related po. Walang clarification lang kung paano po sila nakontak po sa inyo po. Yes. Susumbong po sila, mas pinili po nilang sa inyo po, lumapit ang mga po. At kung paano po sila kinuha ng aking kabalisa. Through some assistance of the Northern Police District, kasi tinawagan si Awi, si Councilor Awi. Dahil mga kadistrito niya to taga Maynila. And as you all know, in practice, even nung ako'y dating mayor, pag may sumusuko, minsan ako pa kumukuha. I think the last time that a tragedy happened in the city of Manila, with regard to an incident to a family, kinuha pa namin yung suspect sa Cavite, gabing-gabi. Na ano lang ako, siyempre, nagtitiwala sila sa atin, especially yung pamilya ng mga suspect. I think the most important question, and you can ask them, is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung bangkay. No? Ayoko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. But for now, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2. Dinala sa amin 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. At ita-turn over namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, any more questions? Yeah. Evening po, Faith of 85. Nakausap niyo po si mga suspect po yun. Ano po ba yung dati nilang trabaho? At ito po ba yung unang cases na kanila ginawa? Kaya, kayo na sumagot. Babigyan ko silang Sino po? sa mga You wire the wire. sige. Sorry. Sige po. Ay, tanong ko lang. Yun. Go ahead. Ano pa? Go ahead. Sir. Malakas. Ay. Sir, yung mic phone mo. Grasa lang po talaga lahat. Grasa lang. Sa amin po. Sa papalawanan. Sa lahat, pwede ko malaman. Buhay pa yung light. Buhay pa ba yung light? Buhay pa yung light. Hindi, buhay pa yung light. Baka may gusto ka na lang sabihin kung bakit humantong sa ganun. Yung pang-hold up. O yung sa pamilya. Bakit humantong sa ganun? Grasa po ang lahat. Mingi. Tawad. Sir, doon po sa audio, tatlo lang po kayong nag-uusap. Nung may sinasabi po na
tutuluyan na, sasaksakin na. Meron po bang kayong iba pang kausap? Tatlo lang po kami. Tatlo lang kayo? Oo. Gumagamit ba kayo ng ipinagbabawal na gamot noong mga oras na yun? Hindi. Ano yung pumasok sa isip niya? Bakit niya nasabi? Ba't mo nasabing disgrasya? Nanlaban ba? Yung mismong driver? Bakit niya nasabi? Ba't mo nasabing disgrasya? Nanlaban ba? Yung mismong driver? Ano ba't niya naisipan na gawin yan? Bakit lang? Bakit? Disgrasya. Ulit-ulit ko sa disgrasya, no? Bakit? Sir, sino po yung nakuna na may kinuhang kalat sa may halaman? Kayo po? Kasi papasok kami ng kanina. Kasi pag magkakasino, parang hindi sa atin yung parang pagkakapiraan. Mag-detect lang sa may sensor ng casino po, kaya pinulang po ako. So, nung pabalik na po, nakuha po ulit nila kasi gamit po yung sa pang drugs. Mabiyahe po kasi siya. Gamit po yung para sa sasakyan. Ano po ang nasa? Sino po ang nasa? Sino po yung nasa? May iba ka po sa kasama. Wala niya po. Kayong tatlo lang po. Tapos so, bakit po naman po na-hold on? Dahil doon po kayo po ng perang pangkas nyo? Ano po? Kaya nagkalam po muna sa hindi naman po sa lahat. So, ito. Sa mga ikindihan mo ba? Hindi ko kayo lahat po kayo sa may ikindihan. Hindi ko lang po. Pero, kung kayo po siya naman. Gusto ko lang po sabihin humingi ako ng tawad sa pamilya na ano namin. Hindi po talaga sinapsok gawin. Pasensya po. Hindi po kami nakailan, wala po. Wala kayo yung nagurubos. Hindi po ako. Humingi ako ng tawad. Hindi lang po. Hindi namin galis po kung lumaban yung tao sa amin. Sorry. Basta po, sa hindi lang po. Sorry po. Para po sa pamilya namin, iligtas po sila. Iligtas din po kami. Wala po sa mga iisip lang. Pamilya namin. Ano po ako, Sir D8 po ako sa isang construction company po. Mga kayo sa school, sa kasasiyan. Ba't tiga talaga? Gary. Lipan, sila kayo. Kilala na rin po sila. Wala na rin choice. Kilala na rin sila. As you can see, they are very regretful of what they did, and they're going to answer it before our justice system. So, nandiyan na yan. Harapin na natin yung kanilang obligasyon sa mata ng batas at sa pamilya. That's it. Now, any more question? Sa tatlo, boys, ngayon lang kayo nagkaroon na asun. O dati na may mga minor lang. Kambo, wala. Okay. So, any more question? Okay. So, again, nakikiramay kami sa pamilya ng biktima, pamilya Cabrera. I hope the city government, in our own little way, maging bahagi na makamit nila ang justisya. Now, sa pamilya naman at itong mga taon to, buti naman,
naisipan nilang pagsisihan at harapin yung kanilang ginawang bagay. No? So I think we stop from there and let the natural course of law or yung mga gagawin pa. Maya-maya, antabayanan ko lang yung inaantabayanan ko lang yung NBI operatives na padadala ni Director Jimmy Santiago dahil sila may tangan ng kasong ito. So maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. And again, ito'y maging takdang aral sa mga individual. Isipin ninyo yung mga mabibiktima ninyo, may pamilya din. Isipin nyo din ang mga sarili nyo, may pamilya rin kayo. Malungkot na sitwasyon ito. Napakalungkot. Both families is suffering. Family of the victim and the family of the suspect. Kasi nakalimutan yung tanong, marami ring anak itong mga ito. But then again, wala na tayong magagawa. So maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng Pongmay. Mga kababayan, isang buhay na naman ang nawala dahil sa kasakiman. Pero sana, sa pagkakatiklo ng mga suspek, kahit paano ay mabigyan ng kapanatagan ang naiwang pamilya ng TNVS driver. Mag-iwan tayo ng dasal para sa biktima at paalala na mas paigtingin pa ang seguridad para sa mga driver sa lansangan. Ako nga po pala ang Kuya Genio na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.